So napakabilis po ng isang linggo. Tayo po yung magkakasama na po uli. And, hello po. Yan, tayo po yung magsitayo muna. Tayo po yung magbabasa ng Bible sa aklat po na paborito ng marami. Ang aklat ng Kronika. Isa ito sa pagka naririto na sa Chronicles ay ito yung binabaybay na ang mga pangalan. At minsan siya sabi, arin naman nabasa ko na eh. Okay, 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Dalawa lang pong verse ang ating mismong expound ngayon pong gabi. At ating pong pag-aaralan itong si Jabez. Kung nakita na po, tayo po sabay-sabay na magbasa sa aklat po ng unang kronika, 1 Chronicles chapter 4, verses 9 and 10. Ready, read. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Tayo po yung manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa biyaya na kami po ay nagkatagpo-tagpo ng inyong mga anak sa inyong bahay-sambahan, sa layunin na kayo po ay mapakinggan sa pamagitan ng iyong mga salita, makapanalangin sa iyo, makapagpasalamat, makatagpo muli ang mga kapatiran. Salamat po ng marami, Panginoon. Dalangin namin na kami po iyo pong gagabayan sa pag-aaral ng iyong salita. Patuloy na maging hamon sa amin ang mga tauhan sa Biblia na tinugon niyo po sa kanilang mga dalangin upang kami naman po sa kasalukuyang panahon ay ma-encourage din na manalangin kung paanong tinutugon mo ang inyong mga anak noon. Kami po ay naniniwala na ikaw ay same God, natutugon din sa aming mga prayer today. Salamat ng marami, patawad po sa mga kasalanan. Purihin ka sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. So muli po ay magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga nakakapagbasa po ng Biblia, hindi po ako nagbibiro, isa sa challenging na basahin ay ang aklat ng Chronicles. Okay? Bakit, Kuya Henry? Kasi yan po ay puro pangalan. Mula chapter 1 hanggang chapter 9. Kung yung titingnan po, chapter 1 hanggang chapter 9, mula sa lahi ni Reuben hanggang sa lahi ni Benjamin, ay binanggit po, chapter 8, chapter 9 pala inulit uli ang genealogy ng Israelites at ng mga Levites. Tapos sa chapter 10, saka nagpunta ang tungkol kay Haring Saul. Pero ang punto po ay yun nga, sabi po natin, napaka-boring basahin ng Chronicles. Yung first part. Okay? Kasi kung yung titingnan po yung chapter na ating pinagkuhanan, tingnan po, inyo lang silipin ng konti. Cursory look sa chapter 4, the sons of Judah. Tingnan po ito, Pares, Hezron, Carmi, Hur, Shobal, Riaiya, Shobal, Jahat, Ahumay, lahat. Inyong basahin po yan, para ka nagmamantra, yung nagbabasa ka ng dire-diretso. Pinuel, verse 5, Ashur, Tekoa, Hela, Naara, Ahuzam, Hefer, Temini, Haastarte, Naara, Hela, Zeret, Jezoar, Ethnan, Kos, Anob, Sobeba, Aharhel, Harum. Ang daming binabanggit na pangalan. Pero, kung inyo pong papansinin sa takbo ng Chronicles, pagdating sa verses 9 and 10, biglang sumingit yung si Jabez or si Jabez. Pagkatapos mabanggit si Jabez, verse 10, tingnan po ulit yung verse 11. Enchelub, Enchua, Meher, Eston, Betrapa, Paseya, Temen. Dire-diretso na ulit. Kenas, Otniel, Zeraya, Hathat, Meno. Dire-diretso na po hanggang chapter 9. Anong ibig sabihin nun? Kumbaga sa isang monotonous na pagbabasa, pag sa'yo monotony, parang pantay-pantay, biglang nagkaroon ng pag-spot ang Panginoon sa chapter na ito sa isang pangalan. Dahil pag inyong binasa po, dire-diretso na uli hanggang chapter 9 na wala na toong ikinekwento. Puro pangalan na lang ang binabanggit. So anong kakaiba
kay Jabez, anong meron sa buhay niya? Bakit, kumbaga sa listang binabasa, biglang nagkaroon ng asterisk o hinighlight ang kanyang pangalan? Anong meron sa kanya? So, what's your name? Anong inyong pangalan? So, may pangalan po kayo. Okay? Ano ang ibig sabihin ng inyong pangalan? Na-search nyo na po ba ang ibig sabihin ng inyong pangalan? Ha? What's the meaning of your name? Kasi po sa Bible, pag nagpapangalan, ang kronika, ang daming pangalan. At kada pangalan may kahulugan. Kaya kayo po tinatanong, kayo po, ano ang meaning ng inyong pangalan? Ako si Richard kasi kamukhang-kamukha ko si Richard Manggugupit, halimbawa. Anong pangalan mo? What's your name? So, dito po, pag-uusapan natin ngayong pong gabi, itong si Jabez ay isang tao na, ito po kasi ang realidad one of the reasons of men's insecurities are his childhood negative experiences. Malimit sa pinanggagaling ng insecurity ng tao. Ng insecurity, yung parang masyadong mahihiyain. O kaya may negative siyang tingin sa sarili niya, ay nagsimula yaan, malimit, ay nung siya'y bata. Halimbawa, nung bata, ikaw ay nabansagan sa isang pangalan na hindi maganda. Halimbawa, tinawag kang pango. Di ba? At lagi mo lalo yung narinig. So every time na ikay mananalamin, napapatingin ka sa iyong ilong, ang pangit ko pala. Ikaw ay, sasabihin, ikaw ay yung may mga term na hindi magaganda, no? Ikaw ay bata. Minsan nadadala yan hanggang sa pagtanda. Bawa, tinawag ka ng bobo. Ikaw ay sikulit. May kasabihan nga po, don't give a dog a bad name. Di ba may sabihin ganyan? Huwag mong bigyan ng aso ng mapangit na pangalan kasi pangangatawanan niya yan. Bawa, sinabi mong aso, si Sunggabi at si Kagatin, Sunggabi! Abay, talagang Sunggabi nga. So don't give a dog a bad name. Ngayon, pag sa tao ganyan din, minsan yung ating name or tawag sa atin ay nakakaapekto sa pagtingin natin sa ating sarili. Halimbawa, nagtae ka, ikay bata. Totoo yan. Yan yung si tae, si ihi, si bungi. And may mga taong hindi maka-get over sa kung ano sila na tinawag nung sila'y bata. And nadadala nila yon subconsciously hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya sila ay insecure. Nagiging bully. Kasi malimit sa bully ay insecure sa kanyang sarili. Kaya inaatake niya yung iba para wag niyang mapansin yung kanyang sariling kahinaan. Bully are full of insecurity. Ngayon, punta natin si Jabez. Number 1, Jabez problem. Okay, ano ba ang problema nitong si Jabez na ito? Chapter 4, verse 9. Ang ganda ng introduction sa kanya. Pabaligtad po ang takbo ng Bible dito sa kwento ni Jabez. Pinakita muna kung ano naging buhay niya na, yung kanyang naging buhay, and then ibinalik. Parang sa isang movie, pinakita na yung dulo bago binalikan yung kwento. Sa verse 9, pinakita yung naging dulo ng buhay ni Jabez. He was more honorable. Kaya ang ganda na agad. Puntos natin yan sa huli, pero inauna na. And Jabez was more honorable than his brethren. So ang ganda na introduction. Pero ito po, number 1 na problem ni Jabez, he has a painful beginning. Ano sabi ng Bible dito? And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Okay? Tingnan po, ano ang problem ni Jabez? Number 1, he has a painful beginning. Lahat naman ng panganganak ng babae sa normal delivery ay mahirap. Tama po ba sa mga mothers na naririto? Kuya Lito? Tama? Sakit. Sa mga ina na nanganak ng normal delivery, ay mahirap. Ang C-section ay mahirap din, pero iba rin yung level ng pain ng normal delivery.
Pero hindi ko po alam kung bakit, sabi ng mga Bible scholar, siguro nung nanganganak ang ina ni Jabez, ay talagang sobrang hirap. Unlike sa iba niyang mga brethren. Kasi may mga brethren sa dito eh. Ang sabi dito ay, he was more honorable than his brethren. Sa kanyang mga kapatid or kamag-anak. So kung ito yung kanyang kapatid, siguro yung iba niyang kapatid, nung pinapanganak, napatighim lang si mami ni Jabez. Nalabas na. Pero kay Jabez, isinigaw niya yung pangalan. Tinawag na and nahirapan. Tulad ni Rachel, nung pinanganak po si Benjamin, na bunso niya. Kung niyo maaalala, nung si Benjamin ay ipinapanganak ni Rachel, na asawa ni Jacob, ang tawag ng tatay ay Benjamin. Okay? Pero tinawag ni Rachel na ang bata, Benoni. Why? The son of my sorrow. At namatay nga siya nang pinanak niya ang kanyang anak na ito, na si Benjamin. Likewise, doon nung namatay ang mga anak ni Eli, nang naagaw ang Ark of the Covenant, nung time ni Eli, nung time ni Prophet Samuel ay bata pa, inagaw yung Ark of the Covenant at nanganak naman bigla ang asawa nitong sina Hophni at si Phinehas, and ang ipinangalan sa bata ay Ichabod, no glory. Ibig sabihin, ang pagpapangalan ng mga magulang nung una ay konforme sa kanilang naranasan. Bakit pinangalanan itong si Jabez ng pain? Ang ibig sabihin ng Jabez ay pain or sorrow. Yan po ibig sabihin ng Jabez. Sorrow. Sorrowful one. Kapangit. Kapangit ng pangalan. Oy, kalungkutan. Oy, kahirapan. Di ka parang ang pangit. Kaya ko tinatanong po, ano kang meaning ng pangalan mo? Ang pangalan ko po, alam ko ang meaning ng pangalan ko, Henry, ruler. Kaya ako'y payat nung una. Ruler of the house. Yun ang meaning ng Henry. So, anong meaning ng name na Jabez or Jabez? Pain. Kaya po, simulat sa pool pa lang, very painful na ang kanyang simula sa karanasan ng kanyang ina. Ikalawa, not only a painful beginning, tingnan po yung nakalagay Sabi ng Bible, I bear him with sorrow. Pero ito yung mas malupit His mother called his name Jabez. Ano yun? It is a painful branding. Called his name. Tinawag ang kanyang pangalan. Alam nyo, iba yung sabi ko nga pong may karanasan kang painful, iba yung ginawa mo nang minimorialize mo na ang isang bagay. Halimbawa, ikaw ay nabasted alas 3:15. So, gumawa ka ng shop na 3:15. Bakit? Nung oras na ito niya ako binasted. At ngayon, tingnan niya ang kanyang iniyawan. Yan. So, parang nadadala nung ipinangalan, yung naranasan. Ang nangyari kay Jabez, ipinanak, wala naman siyang malay nun nahirapan ang kanyang mami nung siya pinanganak. Pero alam niyo po, ang kanya talagang naging trauma, hindi lang yung kapanganakan niya. Habang lumalaki siya, ay daladala niya yung pangalan na yun. Na, anong pangalan mo? Jabez? Ikaw pala yung pasakit. You get the point? Alam niyo po, bakit kailangan nating manalangin sa Panginoon? Dahil tayo pa rin si Jabez, simulat pagkabata pa natin, may mapangit na tayong titulo. Anong mapangit nating titulo? Hindi tayo sa Diyos talaga. Or, meron tayong mga karanasan sa ating buhay na tayo ay nasabihan or napagwikaan o nabansagan sa isang pangalan na mula noon hanggang ngayon ay pwedeng daladala mo yan. Pwede po ba mangyari yon? Meron. Kaya may mga tao talagang nagpapatango sa ilong, nagpapasexy. Bakit? Behind his mind, naaalala niyo yung pamumula sa kanya nung siya'y bata. Kaya magpapaputi ako. Para huwag niya akong tawaging ulikba. You see? Magpapasexy ako dahil sinabi mo ko dating butanding. So, you see? Na-perpetuate niya yung kanyang pangalan. So that's the problem of Jabez. Ang kanyang problem
ay his mother, ito pa malupit his mother called his name. Yun ang lalong masakit sa kanya. Ang nag-brand pa sa kanya ay yung mismong babae na malapit sa kanyang buhay. You know what? Alam niyo ang painful sa ating buhay? Pag ang mga pagsasalita ng masasakit ay nanggaling hindi muna sa iba, kundi ang mas masakit ay yung taong malapit sa atin. Mahirap ka naman saktan ng malayo, tama? Ang nakakasakit yung malapit. So si Jabez, ang nakasakit sa kanyang damdamin mula pagkabata hanggang paglaki niya, ay mismong ang ina na nagluwal sa kanya. Kasi may mga ganyan po na in their family, hindi sila okay ng kanilang mga magulang. Probably, verbally abuse, physically abuse, o maraming abuse nung siya'y bata at yun ay nasa sa kanyang isip. Na hanggang ngayon siya'y matanda na, naroon pa rin. Like Jabez. Kaya, ang nakakatuwa lang kay Jabez, anong kanyang ginawang reaksyon? Tingnan po, pupunta na tayo dun sa number, so we see his problem. Lahat ng tao, lahat tayo, meron tayong mga background, bad background. Tama? Meron tayong mga insecurities in our life. Tama? Kaya nga pag pupunta sa una, nahihiya. Bakit? Lahat tayo may kanya-kanyang insecurity. Ang aking pamilya hindi mahirap. Hindi mahirap. Dahil hindi nagnakaw ng mali-maleta. O maraming gumugulo sa ating kaisipan. Like Jabez. Pero, ano yung kanyang naging solusyon? At ito yung maganda po nating manahin sa kanya. Kasi may mga taong pagka meron silang bad na background, ang reaction ay mag-revenge. Ano yung revenge? Parang nanood ako ng Once Upon a Time nung isang araw. Merong lalaking binasted at kanyang binabasa yung si Ana. Nanood niya ba yun? Okay, ako lang yata nanood ng TV. Ano ang common reaction nating tao? Pagka tayo ay may painful beginning, painful branding sa ating buhay, anong atin? Patutunayan ko! Yung parang gagawin ko na I will yung ikaw ang gagawa ng paraan para ayusin mo ang iyong nakaraan. Okay? Pero hindi yan ang ginawa ni Jabez. Okay? Nasasabihin minsan yung mga namumula sa atin, inay, hayaan mo lang sila ngayon. Isang araw tayo nangungutang, isang araw sila naman ang gagapang sa lupa. May mga dramang ganyan na sila ay naging mahirap, sila inapi, tayo'y babawi. Sinabihan mo ako dati, nung ako elementary na ako ganito, ngayon, humabol ka sa akin, sa ganda ko na. May mga ganyang mga padrama. At nakakapasok yan sa isip ng mga Christian minsan. Kaya magpapagawa ng laking-laking bahay kasi napulaan ng bata na ang bahay niyo na may laang. Kaya ngayon patutunayan ko, kaya ko rin magpatayo ng iyan. Well, ano ang naging reaksyon ni Jabez? How did he respond sa kanyang problem? Tingnan po ang kanyang response, verse 10. Dito lang naman tayo sa dalawang ito So, and Jabez was honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, or Jabez, saying, behold, because I bear him with sorrow. So, nandiyo yung beginning and branding. I bear, that's the beginning. His name, that's the brand. Yun yung pinangalan na sa kanya. Verse 10, ito yung magandang response ni Jabez sa kanyang painful experiences sa kanyang buhay. And we all have those painful experiences sa ating mga buhay. Whether publicly or privately, marami tayong naranasan. Ano ang naging tamang tugon ni Jabez? Ang sabi niya ng Bible, and Jabez called on the God of Israel. Alam niyo, may mga prayer na masarap. Ang prayer ni Jabez ay a prayer born out of sorrow. Kaya minsan yung sorrow. Yung sorrow, yung pain, ay blessing din. Kasi minsan, in the moment of pain, dyan tayo napapatawag sa Panginoon. Tama po ba? Mas malimit. Kesa tayo maraming pera, walang krisis sa Middle East, mura ang langis, mura lahat ng bilihin. Parang hindi tayo naiingling tumawag sa Panginoon Pero,
The prayer of Jabez, ako may bukod na outline na nabubuo nung isang kanina, pero hindi na yan dinala ko lang. Pero nandun po yung, it's a prayer born out of sorrow. Okay? Ang panalangin ni Jabez ay galing sa kalungkutan. Pero it's a prayer directed to the sovereign. Ang sabi niya, and Jabez called on God of Israel. Pag inyo pong inaral yung God diyan, it's the Elohim word, hindi Yahweh. Ang ginamit, kundi Elohim, or the plurality of majesty or glory of God. So, ano po yung point number 2? Jabez, punta tayo sa Jabez prayer or the prayer of Jabez. Ano ba ang content ng kanyang prayer? Atin muna makikita po dito na sino ba yung tinawagan ni Jabez? Ang sabi ng Bible, and Jabez called on God. So whenever we have problem, we have painful past, o kaya ay meron tayong painful na nararanasan today, ano ang tamang response? Ang turo ng Biblia? Called on God. Ay malimit po ang ating reaksyon na hindi ganyan eh. We will bash people. We will post negative things. Pero anong ginawa ni Jabez? He called on God of Israel. Yun ang pinaka-safe na gawin. And he called on God of Israel saying, tingnan po, ito na yung laman ng kanyang prayer. Ito yung ilang beses ko na nga na-preach, nasasaulo ko na rin yung laman eh. At maganda po itong dasalin. Ano ang number 1 niyang prayer? Under ng prayer ni Jabez. Number 1, ang sabi niya, oh, that you would bless me indeed. Oh, that you would bless me indeed. Pag inyo po yung binasa sa Bible na parang cursory reading, hindi yun ang pagbasa dyan. Ang tamang pagbasa dyan ay parang si Jabez ay nakaluhod at nakikiusap kay Elohim sa Diyos na sabi, Lord, bless me indeed. Alam niyo po, the greatest blessing that we can have is the blessing of God. Kasi maraming tao gusto ng blessing ng magulang. Anak, pagpalain ka. Gusto nating tayo i-bless ng ating mga kakilala. Uy, amen. God bless you, Brad. Pero ang nakakatuwang hinging blessing ay blessing of God Himself. Kasi may mga tao nagbe-bless sa atin pagka may mangyayaring magaganda sa ating buhay. Amen. Talagang nakakatuwa. You are so blessed. Ang ganda ng bahay mo. Ang ganda ng kotse mo. Ang ganda ng negosyo mo. God bless you, Brad. God is blessing you. Saan nang galing na bibig? Tao. And delikado ang flattery ng tao. Mas maigi pa minsan magandang makinig tayo sa mga critic natin kaysa sa mga flatterer natin. Why? Because sa mga critic, sinasabi lang talaga niyan yung tingin niyang dapat mong malaman. While the flatterer ay gumagawa yan ng bagay para meron siyang, alam mo na, may makuha sa iyo. Kaya yung blessing na hiningi ni Jabez ay hindi galing sa tribe of Judah na kanyang kasamaan, uy, bless nyo naman ako. Help me naman. Ang kanyang tinawagan, oh God, that you would bless me. You would bless me indeed. So what is the prayer of Jabez? Number 1, God's provision. God's provision. Lord, bless me indeed. Yan. So maganda pala pong humingi sa Diyos. Ano sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3? Ephesians 1 verse 3. At ang nakakatuwa po sa Panginoon, ang ating Diyos ay hindi Diyos na madamot. Okay? Huwag natin silang ikukumpara sa ating mga tatay. Na nagkaroon tayo ng negative na experience sa ating mga magulang, nagkaroon tayo ng experience na negative sa ibang tao, and then we project that, ipinoproject natin yung ating damdamin na yung negative sa Diyos natin, no? Ang tawag yung projection sa science, sa psychology, inililipat mo yung damdamin mo sa iba, pero ikaw talaga yon. So wag nating ililipat na, hindi yata ako pagpapalain ng aking Diyos. No. Pagkaanak ka niya, ano sabi ng Ephesians 1 verse 3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kung paano sa Old Testament, God
blessed His people, isa sa prayer po ni Jabez ay, Lord, bless me indeed. Alam niyo kung bakit magandang sa Diyos humingi ng blessing? Bakit magandang sa Diyos humingi ng blessing? Kasi may talata na ang Diyos ay nagpapala and He added no sorrow with it. Tama? Ang Diyos pag nagpala ay walang dagdag na pagpapalungkot. Yan. Kaya ang hinihiling ni Jabez, Lord, ikaw ang mag-bless sa akin. Kasi pag ang ating blessing ay gawa natin, yung sarili nating mga style, sarili nating mga diskarte, malimit ang blessing na yan ay may kadugsong na sorrow. Nagkapera, bakit? Ay dumikit ka sa mga illegal. Pero naging mapera ka naman nga. Kaso lang, ay nung nagkabuking nga na, kasama ka. Naunawaan niyo po yon? Yung easy money. Napakadali po. Yan ang very tempting ngayon eh. Yung easy money. So, blessing din naman eh. Okay, tumaya ng tumpiang na 13 Talagang 1,000 yun. Tamang-tama eh. Well, that can happen. Pero, anong kadugsong nun? There is sorrow. Lalo kung ikay mananampalataya. Kaya ang hiniling ni Jabez, ako'y nabuhay na sa buhay na puro pain. Pagka-anak ko na lang, ako'y puro painful na. Paglaki ko, ang bansag pa sa akin ay pangit. Lord, i-bless mo nga ako. Hindi yung, ako'y didiskarte ng akin. Patutunayan ko sa mga yan. Over my dead sexy body. Yan, yung mga ganong mga style. No. Ang tama, Lord, bless me. Yun yung tamang approach. Lord, ikaw ang, hindi yung, ako'y may patutunayan sa buhay ko. Ano patutunayan mo sa buhay ko? Hayaan mong ang Diyos ang magpala sa'yo. Hindi yung laging bukang bibig mo, ako'y may papatunayan. Hindi yung sabi ni Jabez. Ang kanyang dalangin, Lord, ikaw ang magpala sa akin. Pag inyong tiningnan yung pronoun na ginagamit, and that thou, you, God, bless me indeed. So, para maiiwas po tayo dun sa, alam nyo na, yung uso na revenge, I will giant you. Dahil sa mga ginawa mo sa aking buhay, at sa aking pamilya, at sa akin, and I will. See? Kaya, number 1, na prayer ni Jabez, Lord, Thou bless me indeed. Kasi masarap ang Diyos ang magpala. Opo. At, by the way, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang puro material. Tama po? Ang Diyos ay nagpapalang material. Okay, tama? Ngayon nagkaroon tayo ng crisis. Meron bang member po na hindi nakakakain ng 3 beses isang araw? Magsasabi po kayo, pagka kayo po talaga wala, magsasabi po kayo. That's what church are for. Baka naman dito merong talagang, ba't hindi na makalakad yun? Hindi na nakain. Mapangit yun na may miyembro tayong gutom, pero kami busog. Pero meron na ba dito na gutom talaga? Ngayon pong taga-gera? Parang hindi eh. Kita ko nagtatabaan tayong lahat. Because God can bless us. Tama po ba yun? Biyaya po yan. Pero ang blessing ng Diyos ay higit doon. Spiritual na pagpapala. Yung tiyak natin talagang tayo ay ligtas. Na ano man ang mangyari, Lord, you bless me with spiritual blessing. Salamat na ako iyong pinili, ako iyong inadapt, ako iyong you justified me or sanctifying me. Isang araw, you will glorify me. So yun yung pinakamalalalim na blessing ng Diyos sa ating buhay. Pero, ano ang hiling ni Jabez? Lord, bless me indeed. Number 2, nalaman ng kanyang prayer. Ang sabi ng Bible ay ganito, and oh, that you would bless me indeed. So he recognized that blessing comes from God. Yun dapat ang ating maunawaan. Ang pagpapala ay galing sa Diyos. Lahat ay galing sa Kanya. Hindi, ako ang nagtrabaho, yes, totoo yan, meron kang ginawa, pero ang bottom line, kaya natin nagagawa ang lahat ng ating nagagawa. The ability to earn wealth, to gain wealth, ay saan galing? Sabi ng Biblia, sa Diyos galing. Ang kakayanan mong yumaman. So kung tayo ay payamanin ng Diyos, blessed be the name of the Lord. Okay? Hindi yung salamat sa mga maleta.
Number 2, nalaman ang kanyang prayer, the prayer of Jabez. Ang sabi niya, enlarge my coast. Enlarge my territory. Number 2 na kanyang prayer is God's provision. Number 2 is God's expansion. When we say enlarge, to become great, increase greatly or exceedingly, it may reflect yung influence ang kanyang hinihiling dito. Okay? Hinihiling ni Jabez na, Lord, enlarge my territory. Kung inyo pong maalala sa Bible, ang tribes ng Israel ay hinati sa 12. Tama po ba? Tapos may kanya-kanya silang mga area. At medyo pag binabasa ko yun, nung hinati na ni Moses, ako'y nalilito sa mga boundary. Kundi ako'y natiin sa mapa. Mula Dini, sa Engedi hanggang Dini, sa tabing Mediterranean. Ang dami na rin. Paano kaya ang sukat ng Panginoon Dini? Hindi man square at rectangle. Parang iba-iba. Pero ano ang prayer po ni Jabez? Lord, enlarge my coast. Ano po ito? He is praying na ang Diyos ang magpalaki sa kanya. Kasi nga, siya nga ay minamaliit. Okay. Sino yan? Si Jabez? Wala yan. Yan yung pahirap sa kanyang magulang. Oo, parang tayo din, yung mga naliligtas. Ayan, anong makukuha mo dyan sa mga batang yan? Makulang uting bata. Walang alam, yung parang pinupulaan. Galing yan doon sa ganung lugar. Ang mga magulang niyan ay broken. Walang mangyayari diyang maganda. And yet, God is able na mula doon sa negatibo ang tingin, ang Diyos ay kaya na magpasibol ng isang lalaki na tatawag sa kanya at babaguhin ng Diyos ang takbo ng kanyang buhay. Mula sa masamang brand sa kanya, and lo and behold, anong ginawa ng Diyos kay Jabez? God enlarged him. Totoo lang, sa Kronika, basahin nyo, walang ibang pangalang in-expound dito na tulad niya Doon pa lang, yung binigyang pansin ka ng Diyos. Ang iyong pangalan ay nilagyan ng kaunting description. Unlike others, that's God's enlargement. So, ano ito? Pagdating naman po sa atin bilang mga Christian, enlarge our coast means, Lord, increase me. Increase my circle of influence. Panginoon, yung ministry na hawak namin, yung ministry na pagtiwala mo po sa akin, sana ay mapag-ibayo ko pa. Nanuhan niyo po yun? Yun yung ating prayer na, Lord, kung ang alam ko lang dati, Genesis 1:1, sana Genesis 1:2 naman sa susunod. You are praying for increase. Lord, ang alam ko lang po ay maghumayo sa aking aso, yun lang ang napapagpraktisan ko. Lord, increase my faith na ako naman ay lumakas ang loob na magsalita sa iba. You are praying for increase. Hindi lang sa increase sa sweldo, kundi sa ginagampanan natin sa ating Panginoon. Lord, ako'y nakakapamigay na ng 100 tracts sa isang biyahe ko. Panginoon, nawa this year, I can make it to 500. Increase. Lord, ako'y may 5 Bible study. Panginoon, sana po, extend mo po ito. Increase my coast. Yun yung ating prayer. Lord, ako po ay Sunday school teacher na. Panginoon, ako'y kaya ko rin po maging cleaning committee. Lord, increase my territory. Nanawaan niyo po yun? Si Jabez, wala naman niyang magagawa. But God enlarged him. So kaya po sa atin, isa sa prayer natin is God's expansion. And by the way, it is God who enlarged our coast. Okay? So, ibig sabihin nun, i-maximize nawa ng Diyos yung kakayanang meron tayo. Dahil ito po naman talaga yan. Ang totoong buhay, sadyang iba-iba ang katawan. Tama? Ang mata kailanman ay hindi magiging ilong. Ang ilong ay hindi kailanman magiging tainga. Ang kamay ay hindi magiging paa. Kahit anong gawin natin. Pero ano yung ibig sabihin? Increase my coast. Yung nagagawa natin sa gift na binigay ng Diyos sa atin, 1 Corinthians chapter 12. Kung ano yung giftedness na binigay ng Diyos sa atin, ay i-increase pa natin. Magaling ka sa music. O, dapat habang tumatagal, pagaling ka ng pagaling sa larangan ng pagtugtog. Ikaw ay nagtuturo.
Habang tumatagal, pagaling ka ng pagaling sa tuturo. You're praying, Lord, increase my giftedness. Hindi yung aagawin mo yung ginagawa ng iba kung hindi mo naman talaga linya. Ibang bagay na yon. Bigyan, hindi ako makalakad. Kasi mata ka nga eh. Itry mong ilakad ang sarili mo. Lalo sa Taisan, mapupuwing ka. So God's expansion, enlarge my coast. Lord, yung ipinagtiwala mo sa akin na area, sana Panginoon, palawakin mo pa ito for your glory. Okay? Kaya yan po, di ba, sa business nga, Mac, di ba? Gusto natin, meron tayong branch. Okay? Magkaroon tayo ng extension. Same way sa ating buhay. Ipag-pray natin na, Lord, wag akong manatiling ganito lang. Like Jabez, Lord, expand me. Enlarge my coast. Look at Isaiah 54 verse 2. Isaiah chapter 54 verse 2. Ito yung talata na ginamit, I think, ng Panginoon kay William Carey, yung pong nakaimbento ng kari-kari. Okay. Isaiah. Tingnan po ito sa Isaiah chapter 54 verse 2. Tingnan po yung kanyang prayer din dito. 54 verse 2. Actually, sabi niya sa verse 1, I sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud that thou didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Kagaling ng Panginoon. Verse 2, enlarge the place of thy tent. Noong unang panahon po, ang bahay ng tao ay tent, yung hindi ganitong mga solid na building, tent. Ang sabi, enlarge the place of your tent. Let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not. Lengthen thy cords. Strengthen thy stakes. So, talagang ang kalooban ng Diyos, tayo ay mag-enlarge. Tayo ay lumaki. Okay, spiritually speaking. Okay, sa mga goal ng ating buhay. So, tayo po ay mangarap ng malaki na kasama ang Panginoon for His glory. Pero yung itatayo ko ang aking building at aabutin ko ang tuktok. At ako'y gagawa ng ating pangalan, diba, sa Babel? Ba't pinaguho ng Diyos yung Babel? Kasi hindi name of God ang kanyang ipinopromote. We will make a name para sa ating pangalan. Yan ang delikado, ha? Na tayo ay may mga endeavor for our name. Nakakatakot yan. Magko-collapse ang ating pangarap. Kaya maganda, hayaing ang Diyos ang magpalawak. Enlarge my coast. To become great, increase in influence. Number 3, nalaman po na kanyang prayer. Oh, that you would bless me indeed. Lord, ikaw magpala sa akin. Enlarge my coast. Lord, tulungan mo ako na habang tumatagal, 1 Corinthians chapter 15. Ano yun sabi? 1 Corinthians chapter 15, always abounding in the works of the Lord. 2026 na, ilang taon na akong ligtas? Ilang taon ka ng mananampalataya? Kumusta ang iyong buhay pananampalataya? How is the direction of your life? Are you going forward or going backward? Ilan na ang naging bunga natin sa ating paglilingkod mula noon hanggang ngayon? Let's pray na tayo ay mag-enlarge pa sa kanyang biyaya. Kaya sabi rito ng number 3 na laman ng kanyang prayer, enlarge my coast. Verse 10, and that thine hand might be with me. Ang galing niya, no? Ano po ito? Number 3, Jabez is praying for God's direction. Hand means sa Bible, yung kamay sa Biblia, ang Diyos may walang kamay talaga eh. Kasi siya ay spirit. Anthropomorphic expression. Ano ibig sabihin ng hand of God? It indicates power. So he is asking, Lord, kailangan ko po ng iyong kapangyarihan. Lord, ang iyong mga paraan ang aking kailangan. Lord, kailangan ko po ng iyong direction. Yan. Kaya number 3,
The prayer of Jabez include God's direction, that your hand might be with me. Ini-imagine ko si Jabez na parang bata, na tumatawid, at alam niyo ang bata, lalo niyo po may mga anak ditong maliliit, once na ang inyong anak ay nasa crowded area, at yumakap yan sa iyong binti, makmak, hindi kang patago-tago dyan. No, 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 no. Don't do that. Kasi kaya yan ay yumayakap sa iyo, ramdam niyang secured siya sa tabi mo. Sino ko itong mga mukhang ito? Ba't natago ang bata at nakakapit sa kamay ng magulang? Hindi dahil siya ay kung ano, na parang siya ay kung ano nararamdaman. Ang nararamdaman niya ay secured siya pagkasama ka. Ano sabi ni Jabez? Lord, let your hand be with me. Anong nararamdaman ni Jabez during his prayer? Lord, ako'y parang bata na ako'y secured pag ako'y hawak mo. Hawak kamay. Di kita iiwan. Di ba? Take my hand. Hawak ng Diyos. Alam niyo na magandang buhay. Hindi yung, ako'y hawak ni Mayor. May kaya bang nare? Bito'y parang kung nalakad, parang pabo. Ano niyo kung bakit? Tagapagturo sa pulis kaya akala mo, parang pulis Makati. Pulis Makatingin. Pero hindi man pulis. Pulis Makati lang, pulis Makatingin, naugnay lang, hawak lang ni gobernador, hawak lang ni president, hawak lang ni DILG, parang akala mo'y kakak na. Ano kang problema na? Alin si Jabez? Bakit siya ay secured? Paano niya na-overcome ang kanyang insecurity? Kaninong kamay siya tumatawag at tumatangan? Sa Diyos. Lord, hawakan mo ako lagi. Minsan tayo kaya nai-insecure kung kanino tayo nagre-rely. Sa ating muka. Kaya pag nakita na mas gwapo, ang pangit ko nga pala. Insecure ka Why? Kasi sa sarili mo ka nakahawak. Secure na secure kasi may bagong motor. Hang, hang, hang. Ay dumayan Ducati. Hung, 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 hung. Eat my dust. Wala. Panis na. Kasi baba ang iyong tingin sa sarili mo, bay. Ang iyong security ay nakakapit ka sa isang gadget na pwede kang malamangan ng iba. Nagyabang at may bahay na. Ay pagpunta sa Forbes Park, pagpunta ng Corinthian Garden, pambihira, ay 100 milyong bahay. Kumpara sa bahay mong 1 milyon lang, ay, naku. Kaya marami tayong insecurity, mali ang ating kinakapitang kamay. Si Jabez, kaya na-overcome niya ang kanyang background na siya'y bata na mini-minus-minus, bata na hindi iniintindi, bata na ultimong magulang niya ay may masamang turing sa kanya because, Lord, bless me indeed. Enlarge my territory. Let your hand, Lord, be with me. Like Moses, Lord, kung hindi mo lang kami sasamahan, hindi na kami aalis. Di ba yung sabi ni Moses? Lord, kung hindi mo lang po kami sasamahan, wag na lang. Yun yung maganda nating panalangin. Lord, kung kami hindi mo alalayan, Lord, ako hindi na aalis. Ako dito na lang. Kaya alalayan mo po, Panginoon, ang aming mga kamay. Ang dami nating decision making. Salamat na lang ang Panginoon mabuting pastor. May pampalo siya Binabaling tayo sa dapat nating direksyon. Pero ang punto, most of the time, hindi tayo tulad ni Jabez. Tayo ay nagpapasya na ibang kamay ang gusto mong hawakan. Yung kamay ng crush mo, o kamay ng negosyo, o kamay ng connection, o kamay ng kung ano-anong kamay. Pero ang galing ng ginawa ni Jabez, alam niya kung sinong tama niyang tawagan. Ang sabi niya, Lord, let your hand might be with me. Kinakanta nga natin ng tayo mga bata, Kuya Berhel, sheltered safe in the arms of God. Okay, bagong baptist, isa yan sa kantang ang lalim ng impact sa puso ko, sheltered safe in the arms of God. Kaya pag nabagyo, kinakanta ko yun, lumipad yung bubong. Pero hindi ako nadali ng yero. Kasi I am sheltered safe in the arms of God, in the hands of the living God. John 10:28, alam natin yung talata na walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama, sa kamay niya, walang makakapaghiwalay sa atin pagka tayo kanyang minahal na. So nung si Jabez, marahil walang humawak. Ikaw naman may sumpa ka Ayokong humawak sa iyo, baka madamay ako sa iyo. Pero sa Diyos, come here.
Ikaw ay full of pain, come to me. Ikaw ay burdened, come to me. Ikaw ay rejected, come to me. Ikaw ay aalalayan ko. Kung ikaw ay inaayawan ng iba, come to God. Come to Papa. Yun ang ating Panginoon. Because tama ang naging response ni Jabez. Hindi yung patay kayo sa akin kayong mga bully ko, patay kayo sa akin, patutunayan ko. Hindi eh. Ang Diyos ang nag-vindicate sa kanya. Kasi minsan, sa buhay, mahirap pag ipinagtatanggol natin sarili. Minsan tayo nasusobrahan o nakukulangan. Kaya tama ang ginawa ni Jabez. Lord, ito ang tawag nila sa akin, ito yung tawag ng mami ko sa akin, ito yung brand na sa akin. And Lord, and Jabez called upon God. At ang ganda ng kanyang laman ng request. Ito yung maganda nating sauluhin. Ito yung pinagpe-pray ko po pagka ako ay, yung personal, I pray this prayer. Ito mismo, yung word for word na ito. That God bless me indeed. Enlarge my territory. Let your hand, Lord, be with me. Kasi ano po ang sabi rito ng Bible? Isaiah 41:10. Fear thou not, for I am with thee. Do not be dismayed, for I am thy God. Ano sabi ng Panginoon? I will strengthen you. Yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ang daming moment ng ating buhay na we are so discouraged. Tama? Pwedeng hindi alam ng iba. Pwedeng hindi alam ng ating asawa, hindi alam ng ating mga anak, hindi alam ng ating church na kinabibilangan. But we are discouraged. Sinong umaalalay sa atin? It's God. Ang kamay pa rin niya ang pwede nating panghawakan. Kasi ang tao pwede kang biguin. Yung inaasahan mo, pwede kang pagtaksilan. Pero ang Panginoon, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kaya nakakatuwa yung direksyon ng Panginoon. At pag ang Diyos ang umakay, ay nakakatiyak tayong, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Pinakamasarap sundan ay ang Panginoon. Hindi lang tayo, alam niyo, hindi lang natin siya sinusundan eh. Iba yung nasunod na magkahiwalay. Ito ay HHWW. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ano yung HHWW? Hindi po alam yun ng mga naming matatanda. Holding hands while walking. Hindi pala. Holding hands while walking. Pasway-sway pa. Okay, pa gayon pa. Okay? So nakakatuwang isipin yung analogy na yon, inilagay po yun ng Diyos sa atin. Kaya in the moment of pain, in the moment of sorrow, in our moment of suffering, wala ka nang masulingan, call upon God. Okay? At yun po ang pinakamaganda. Kasi may promise siya, fear not, I am with you, do not be dismayed, I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Kaya yung direksyon ng ating buhay, paganda ng paganda yan. Hindi walang problema. Kasi sabi rin ng Psalm 23, do I walk through the valley of the shadow of death? Hindi lahat ay patag ang dinadaanan ni David. Dadaan siya sa valley. Ano yung valley? Lambak. Ano yung lambak? Isang malalim na point na may matataas na tagiliran. Pag ang araw ay narirene, madilim din eh. Maliwanag lang ang valley pag nasa sa gitna ang araw. But the God of the valley is still God of the mountain. Di ba may kanta tayong ganyan? The God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He make it right. Kaya po, isa sa encouragement sa atin, why we pray like Jabez, Lord, guide my hand. Ang kamay mo nawa ay huwag mawala sa aming buhay. Yan po yung napakagandang panalangin. At ito po yung huli na laman ng kanyang prayer. Oh, that you would bless me indeed, enlarge my territory, my coast, that your hand might be with me. Yun yung isa sa pinakamaganda talaga. Lord, hawakan mo ako, alalayan mo ako, laging ang kamay mong i-cover mo sa aking family, sa aming church, sa aking buhay. At ito yung huli na laman ng kanyang prayer. And that you would keep me from evil.
How many times na tayo ay nag-fall into temptation? Because we do not pray this prayer. Because we assume na ako'y malakas na and I can face this battle on my own. Pero tama rin yung kanta. Deep inside this armor, the warrior is a child. Kaya ano yung panalangin ni Jabez? Lord, you bless me, enlarge me, let your hand be with me, keep me from evil. Why? Kasi very dangerous ang isang buhay na pinagpapala. Ulitin ko po yun. Very dangerous ang isang buhay na nasa kasaganaan. Ba't ko nasabi, ako'y katatapusan sa Deuteronomy. Aking binabalikan yung naging record ng Deuteronomy 7:8. Nasabi na Diyos, baka pagka yumaman ka na, makalimutan mo ko. We are human. May tendency talaga po tayo na pagka tayo pinagpapala na, mahirap ka dati, hindi ka makabili ng cellphone, you are now able, makabili ng iPhone, lahat. Wala kang kotse, lakad ka lang dati. Ngayon, Tesla na. Hindi na kay Tekla, kay Tesla ka na nakasakay. Abay, umuunlad na. Ano ang human tendency? Lahat po tayo, damay dito ha. We have the tendency to boast. Meron tayong tendency na maging overconfident. Tama po ba yun? Kaya nung prayer ni Jabez, Lord, I know, alam ni Jabez na God will bless me. God will enlarge me. I know that God will be with me. Kaso lang, alam niya na beyond the border of this safety, merong enemy. And the moment, ito po, paalala sa ating lahat, the moment we forget na tayo wala pa sa langit, tayo may kalaban pa rin. At ang kalaban na yan ay hindi ang inyong katabi. Paminsan-minsan lang. Ang ating kalaban ay ito. The battle within us. Ang ganda ng tune-up. Okay na pagpala sa tune-up ng isang araw. Kasi doon, tinalaka yung the nature of sin. Very destructive. Yung hurricane nga, pagka dumaan na, bunot ang bahay. Pag ang baha dumaan na, dala ang mga sasakyan. Ang sin is destructive also. Kaya sabi ni Jabez, Lord, keep me from evil. Evil of what? Our evil nature natin pa. Kaya sa totoong buhay, ang isa sa babantayan natin ay hindi yung ating katabi. May mali ka. May mali kang ginagawa. No. Ikaw muna. Before you use the word as a sword, use it first as a mirror. Bago mo daw gamitin ang Biblia bilang espada, mali ka! Salamin muna. Tingnan mo muna. Tingnan ko muna ang sarili ko. Kumusta naganga si Henry? Based sa salita ng Diyos. Hindi sa opinion na naglalike, nagha-heart, natutuwa sa atin. Based sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Why? We have the evil tendency pa rin. Kaya si Jabez, Lord, ako'y nagsimula na sa buhay na puro pain. Panginoon, alalayan mo ako na huwag ako magtatapos sa buhay ko na, tingnan, sabi niya sa dulo, yung talata na binanggit, that I may not cause pain. Sa King James, that it may not grieve me. Naulit na naman, Lord, keep me from evil. Kasi ako nga po'y nagsimula na ang buhay ko full of pain and suffering. Sorrow. Lord, ayaw kong magwakas ang buhay ko na ganun din. Yung po ba'y gusto din natin? Tayo ay sinira na ng kasalanan nung tayo mga unbeliever pa. Ang dami nating desisyon sa buhay na kung ating pag-uusapan, huwag na lang. Nakakahiya. And then, tayo magpapabaya sa ating buhay. Wag. Ang ganda rin yung preaching ni Kuya Albert nung Sunday. Ang haba na ng ating natakbo sa buhay pananampalataya natin. Let us pray to God na, Lord, alalayan mo ko hanggang dulo. Kaya sabi ng Ecclesiastes, better is the end of the thing than the beginning thereof. Ang galing nga nung Golden State, nung unang mga part ng laro, ay nung na-injured na ang mga player, hindi na nakinig sa coach, ano nangyari? Natalo sila.
Even yung team ng Amerika na binabanggit ni Pastor Darrell kahapon, the dream team, tinalo ng hindi kilalang Argentina. Why? Naging masyadong relax. Tayo hindi pa tapos ang laban. The battle is still on going. Kaya ang prayer ni Jabez, Lord, bless me, hindi doon nagwakas. Enlarge me, hindi doon nagwakas. Lord, let your hand be with me. Okay na. Yeah, kasama ko naman ng Panginoon. Hayahay na ako. No! Meron pa rin siyang caution. Marunong siyang makiramdam sa kanyang sarili, sa mga pakana ng dyablo. Kaya let's be careful sa ating mga buhay, lahat. Kaya sabi rito, let us pray for God's protection from evil, from distress, from misery, from injury, from calamity. Kasi marami namang form ang evil, maraming form. Hindi lang yung selfish nature pa rin natin, even yung mga normal na calamity na nangyayari, ipag-pray din natin sarili, Lord, i-keep mo nga po kami. Kasi pwede rin tayo ma-aksidente. Yung ating pinapanood ngayon yung ating pinapanood na nabangga at nangangatal, isang araw, pwedeng ikaw yun at ako yun. Yung nasunugan ng bahay na ating pinapanood, nababalita, pwedeng sila yun ngayon, isang araw tayo yun. Kaya ang dami nating ipag-pray, Lord, keep me from evil. Matthew 6:13, even ang ating Panginoon, nung siya'y nagturo ng ipagpe-pray, sa Matthew 6:13, yung tinatawag na the Lord's Prayer, or more properly ay the Disciples' Prayer, ito yung dapat ipag-pray ng mga disciple ng Panginoon. Matthew 6:13, ano sabi ng ating Panginoon? And when He teach His disciple, ano ba ang dapat content ng prayer? Sa 6:13, ang sabi ng Panginoon dito ay, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Iadya mo kami sa, anong dinadasal natin ito? Iadya mo kami sa lahat ng masama. Tayo po ay nasa sa battlefield pa rin, gaya ng preaching ng ating pastor, kaya kailangan natin ng armor of God kasi tayo ay nasa sa full of landmines. Tingnan nyo, ba't hindi madaanan ng Strait of Hormuz? Kasi ang daming landmine. Mine. Hindi land. Nasa dagat. Mga sea mines. Sa ating paglalakbay, hindi pa tayo namamatay wala pa tayo sa rapture, hindi pa tayo nagdi-departure sa earth. Ang dami pa nating kailangang daanan. Pero ng ating prayer, God's protection. And finally, ating nakita po ang problem ni Jabez. Nakita natin ang prayer ni Jabez. At ito yung maganda. Sa verse 10 din, sabi ng verse 10 ng 1 Chronicles chapter 4, and God granted him that which he requested. Hindi ka sarap noon? God granted him what he requested. Tulad ni Solomon, nung nag-pray siya ng katalinuhan, anong ginawa ng Diyos? God granted that. Okay? Si Hezekiah nag-pray, God granted it. Si Hannah ay nag-pray, God granted the prayer of Hannah. Si Jonah ay nag-pray, God, pinasukan niya yung balyena. God granted his prayer. Ito yung isa rin sa record ng Bible na another granted prayer. So, Jabez's promotion, una, God granted him that which he requested. Kasarap na ikay mag-o-order, alam mong, naku, hindi po ito available Ang sarap na mag-order kasi isang kainan na, opo, meron po niyan. Alam, sarap manalangin na alam mong tutugunin ka ng Diyos. Hindi yung parang suntok sa buwan, ito kayo tutugunin ng Diyos o hindi. Nakakatuwa, isa sa prayer na tinugunan ng Diyos ay ang panalangin ni Jabez. So kung ito'y tinugunan ng Diyos noon, wala naman tayo nakikitang problema ang hindi rin niya tugunin to niya ngayon. May mali na ba dito sa laman ng prayer ni Jabez ngayon? Tingin ko wala naman. Tama po ba? May nakita po ba kayo? May na-observe po ba kayong mali yata ang ipanalangin ako ipagpalain ng Diyos? Parang mali nang magpaingat sa kasalanan. Wala na Hindi man yun ganun Ibig sabihin po, we can be assured. Okay? We can be assured
na kung ito ay tinugunan ng Diyos kay Jabez noon, is it possible na ititugunin ng Diyos sa ating ding buhay ngayon? Posible po yan. And God granted him that which he requested. And not only that, balikan natin yung verse 9. And Jabez was more honorable than his brethren. Bakit siya naging mas honorable? Dahil mas yumaman siya? No. He became a man who pray to God. Yung word na honorable ay weight. Hindi yung weight na weight. Weight bigat. Honor. Bigat. Why Jabez's life become more honorable? May bigat. Hindi parang pakpak ng manok na magaan. Kundi siya ay parang isang solid na bakal na may bigat. Because he learned to call upon God. Alam niyo, hindi tayo naging mas honorable dahil, honorable talaga yan, nakabarong. Honorable yan kasi naka-jaguar. Honorable yan kasi, mali-maleta ang pera. Honorable yan kasi ang kinakainan, Shangri-La. Honorable yan kasi kilala ng lipunan. No. You can be pain, but your prayer can overcome your own name. Anong bansag sa iyo? Na negative. Pwede ma-overcome when you pray to God. Like Jabez. Hindi mo gagantihan yung nambubuli sa iyo. Hindi mo gagantihan ng masama yung masama. Romans chapter 12, I think, do not be overcome with evil, but overcome evil with good. At yun din nagayahin natin kay Jabez. Sa halip na po, ang kanya nangyari ay nag-regress, nagkulong na lang, nag-clam up, ayoko na nga, na-depress, nagkulong, nag-isolate ng sarili niya, he talked to God. And ano nangyari sa kanyang buhay? And Jabez was more honorable than his brethren. Hanggang doon na lang. God promoted him. Kaya po, in conclusion, the prayer of Jabez is a good example of how we should make prayer a priority in our lives. We should always look to God for our help in time of need. And we can take our requests straight to the throne of grace, Hebrews 4:16. Along with the prayers of Hannah, Jonah, Hezekiah, and Paul, and of course the Lord's model prayer, the prayer of Jabez provides a wonderful instance of a child of God approaching the majesty on high in humility, faith, and reliance upon God's goodness. Kaya ngayon pong gabi tayo ay nagsisimula, nagtatalakay tayo about prayer. Anong ipagpe-pray ko sa Diyos? Isa po sa magandang ipag-pray sa Diyos ay ang pattern na binigay ng Diyos sa Kronika tungkol kay Jabez. Kaya ngayong gabi, isa po yun sa maging prayer natin na, Lord, bless me indeed. Lord, enlarge my coast. Lord, let your hand be with me and keep me away from evil. Tayo po yung manalangin.